PBBM, mga kababayan, kasado na ang nuclear deal sa Amerika. Aba, pag-usapan natin yan. Sabi po dito mga kababayan ko, Pangulong Bongbong Marcos kasado na ang nuclear deal sa Amerika. Mga kababayan, it's true. Sabi ito, inaasahang lalarga ang plano para sa paggamit ng nuclear energy sa bansa upang masiguro na malinis at sapat ang supply ng enerhiya. Aba! Naku tingnan natin, baka maraming kumontra. Sabi dito mga kababayan ko, sinaksihan ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang paglagda ng kasunduan sa pagitan ng Pilipinas at Estados Unidos para maayos ang paggamit ng nuclear energy. Ayon sa pahayag ng US State Department, pinirmahan ng Civil Nuclear Cooperation Agreement o mas kilalang bilang 123 Agreement sa ASEAN Pacific Economic Cooperation o APEC Summit sa San Francisco, California nitong November 16, mga kababayan ko, 16. Kapag naging epektibo umano ang kasunduan ay magiging daan ito para sa pagtutulungan ng dalawang bansa tungo sa clean energy security at inaasahan sa lalo pang mapapalakas ang alyansa ng Pilipinas at Amerika, mga kababayan. Ito pa. Sabi pa po dito, mga kapatid, ito po, this is very clear, sa bahagi ng Pilipinas, sinabi ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos ang naadhikain na kanyang gobyerno na magkaroon ng abot kaya at maaasahan sapat na supply ng enerhiya sa buong bansa upang matugunan ang malakas na pangangailangan ng kuryente ng mamamayan, pati na ang mga namumuhunan, mga kababayan. Totoo rin yun. The signing of the Philippines at United States Agreement concerning the peaceful use of nuclear energy o ang 123 Agreement. It's the first major step in this regard, thinking our cooperation capacity building further and actually opening the doors for US companies to invest, participate in a nuclear power project in the country. Wika ng Pangulo. Sabi pa dito, mga kababayan ko, umaasa si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos na makikipagkaisa agad ang kasunduan ng makikikaisa ang kasunduan bilang simbolo ng matatag na alyansa ng Pilipinas at Amerika para sa mamamayan, sa ekonomiya at sa kalikasan. Sabi pa dito mga kababayan ko. Sa dagdag pa ng Pangulong Bongbong Marcos, sa panahon ni dating Pangulong Ferdinand Edralin Marcos, itinayo ang Bataan Nuclear Power Plant o BNPP. Subalit hindi ito pinakinabangan at natenga lamang hanggang ngayon dahil hindi na pinapayagang mag-operate, mga kababayan. Ayan. Okay mga kapatid. Ako mga kababayan ko, do you know what's the reason kung bakit maraming investors sa atin sa bansa natin, mga kababayan ko, ang takot mag-invest sa Pilipinas? Mga kapatid, ito totoo lang ako. Hindi ko tinitira gobyerno dito. Hindi ko rin tinitira, but this is true. Takot silang mag-invest dito kasi mahal ang isa sa mga kinakailangan tinitignan na mga kababayan ko, kuryente. Mga kapatid, totoo, kuryente. At isa pa, mataas din yung singil nito. Ito pansin na pansin ko po ito mga kababayan ko. Number one, isa pa doon, takot yung mga, ito, mababaw lang to pero malalim na meaning sa mga business. Takot dito dalhin nung mga investors yung kanilang mga makinarya. Kasi sabi nila, ang kuryente daw sa Pilipinas ay parang ang dating ay pupugak-pugak, unlike daw sa ibang bansa na kayang supplyan, baka lang daw masira yung kanilang mga makina. Yan ang mga kwento nila. Mga kababayan, think of it, mga kapatid. Imaginein po ninyo, mga kababayan ko, kung tumakbo yung Bataan Nuclear Power Plant, mga kababayan. Sample lang. For example, tumakbo yung Bataan Nuclear Power Plant. Mga kapatid, mga kababayan ko, makakapaghatak tayo ng mga investors. Umpisa na po yun eh. Kung tumakbo yung Bataan Nuclear Power Plant, umpisa na po yun ng pagbuo ng panibagong
kung gumana at naging maganda ang resulta ng ng bataan ng BNPP, mga kababayan ko, kung maganda yung naging takbo nun, mga kapatid, ay pwede pa tayo. Pwede pa tayo, Pwede pa tayong bumuo pa ng isa pa ulit na BNPP. Puwede pa tayo na bumuo pa tayo ng isa pa ulit hanggang sa maging magawa na natin 'to Luzon, Visayas at sa Mindanao, mga kababayan. Imagine ninyo kung meron tayo noon pa niyan at napatunayan ng government natin, ng Pilipinas, ayan, ng Pilipinas na kaya natin mag-carry ng kagaya ng proyekto ng, yung agreement ng nuclear power energy. Mga kababayan ko, noon pa sana Luzon, Visayas, Mindanao, ang gaan ng buhay natin. Kasi bakit, mga kababayan ko, ang magbebenepisyo Pilipino, ano ba nagiging benepisyo ng Pilipino dito? Number one, mura ang singil sa kuryente. Mga kababayan ko, mura ang singil sa kuryente. Second, mga kapatid, mga kababayan ko. Second, maraming papasok na investors, mga kapatid. Maraming magbibitbit dito ng kanilang mga makinarya. Maraming magbibitbit dito ng kanilang kanilang mga kumpanya at magtatayo dito sa Pilipinas ng negosyo, mga kapatid, kung nagkataon. Kaso nga lang, mga kababayan ko, dahil sa pagiging sakim, dahil sa pagiging makasarili, dahil sa pagiging kanilang sa pagiging ganid ng isang tao, mga kababayan ko, dahil sa puntirya gumante sa ating dating Pangulong Ferdinand Edralin Marcos, mga kababayan, ang ending po, mga kapatid, ay naapektuhan po ang buong Pilipinas. Naakala ng mga Pilipino yung kanilang sinamahan doon sa pagmamarcha sa EDSA ay akala nila ay magiging solusyon ng paggaan ng buhay. Eh hindi nila alam, nung nawala si Pangulong Ferdinand Edralin Marcos, mga kababayan ko, ang ending 20 years bumagsak ang Pilipinas. Nagulat na lang ang mga tao, nagulat na lang ang sambayan ng Pilipino, mga kababayan ko, hindi na po pag-aari ng gobyerno ang Meralco at hindi na rin po pag-aari ng gobyerno ang Maynilad. Mga kababayan ko, lahat po ng mga yan ay naging, mga kababayan ko, ay naging property ng mga pribadong kumpanya. Kaya malaki po ang nawala sa atin dyan. And now, sa panahon po ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr., mga kababayan ko, ay nabigyan ng pagkakataon ang ating mga Pilipino ulit na buksan ang proyektong nuklear para sa Pilipinas, para sa mga Pilipino. This time, mga kababayan ko, ay mas marami tayong makahatak na mga investors sa project na ito. Kaya abangan natin yung magandang mangyayari pa, mga kababayan ko. Ito'y umaasa ang mga kababayan natin sa clean fuel resources na pwede natin magamit. Alam nyo po ba, mga kababayan ko, marami nagsasabi, delikado, delikado, delikado. Bakit ang US ginagamit? Bakit ang Germany ginagamit? Bakit ang Switzerland ginagamit? Bakit ang Japan ginagamit? Mga kababayan ko, pagdating sa Pilipinas, delikado, bawal daw, nakakasira daw ng buhay at delikado sa mga Pilipino? O delikado sa bulsa ng mga negosyante? O delikado sa bulsa ng mga namumuhunan? O gusto lang talaga nilang walang pumasok na investors kasi gusto nila sila lang ang mamuhunan? Reality, ang Pilipino ang siyang totoong nagsasuffer dito. Kaya bato-bato sa langit, ang tamaan wag magalit sa banat ko, diretso lang ako, pero kumakatok sa mga puso ninyo. Buksan natin ang ating mga mata, wag magpaloko, mga kababayan. Kailangan tayo ng ating mga kababayan. Tayo ay Pilipino, hindi nagpapaloko sa mga dilaw na kumukutya at nagsasalita ng, "Hoy, wag kayong bobo.